Andito nga ako kala nanay kasi ang sabi ni nanay yung mga anak daw ni Sticky, yung aso ng aking kapatid, ay dadalhin na lang niya sa Purok 8 doon sa amin sa Babuyan. Ay sabi ko, bakit naman dadalhin doon? Eh, ang dami-dami ko na ngang aso, hindi ko na kayang pakainin, eh magdadagdag pa. Ay sabi, nagagalit na daw yung mga kapitbahay kasi nga ang daming anak ni Sticky. 7 ba naman yung tuta, ayan o, nakalagay sa banyera. Eh, hindi naman daw niya maipaampon at wala rin naman daw umaampon, eh, alangan naman daw na 'yan ay ipakalat-kalat na lang. Nagagalit na yung mga kapitbahay kasi kapagka tumahol si Sticky sa gabi, natahol din yung 7 tuta, ay kabahayan sa amin. Siyempre maraming nagagalit at naiingayan kaya ang sabi niya ampunin ko na lang daw, kaya dadalahin dun sa amin sa Babuyan. Ay wala naman akong nagawa at ako na may naawa, wala naman kaysa magpakalat-kalat at mabantukan dun sa amin. Eh, di sabi ko, sige na basta't sustentuhan lang nila ng pagkain. Ay ayan nga at sabi dadalahan na lang daw niya ng pagkain at ihingi dun sa karihan, dun sa kaibigan nung aking kapatid. Ay di sabi ko, sige ayan nga, ihahatid na ng mga pamangkin ko yung mga tuta. Ayan, ay sabi nga ni nanay, ay kung pwedeng ipaampon na lang dyan sa mga dumadaan, ay ayaw din naman nila. Ayan, at ang sabi pa nga ni nanay ay maigi raw na madagdagan yung 8 naming bantay kasi daw sa gabi ay parating may mga pauli-uli na hindi naman daw nila kilala. Aywan daw kung bakit nakakapunta sa amin diyan dito sa playa ay yung mga lalaki na hindi naman nga kilala na tinatahol-tahol ng mga aso, ay kami ay nasa dulo kaya maiging madagdagan daw ang aming mga bantay. Ay kaso nga ay ako'y nag-iisip kung papaano nga ba yan pakakainin. Ay sabi niya tutulungan naman daw niya ako at saka nung isa kong kapatid dadalhan na lang ng pagkain. O ayan, eh di sabi ko, wala na akong magagawa. Sabi ko, sige na nga. O ayan na nga at ayun na, malapit na sa amin yung mga tuta. Yun naman ding ina, si Sticky, ayun o, nakatanaw, tinatanaw niya yung ano. Inihati din naman niya yung kanyang mga anak, siguro yung naaawat. Yun na nga, ay wala naman tayong magagawa. Sa isip din siguro ni Sticky nung aso ay okay na dito, safe na dito kasi dito ay walang masyadong tao, hindi mapapahamak ang kanyang mga anak. Ayan, at yan namang aso na yan, aso ng kapatid ko, mabait yan. O, ayan na siya. At pinapadede yung kanyang mga anak bago iwanan para namang tao. Nalulungkot din siguro.